natin si Mrs. Debbie Balen na ngayon ay naka-shades na kasi nagkakaiyakan na kami. Sabi ni Tita Debs, magsusot na ako ng shades kasi baka maiyak na ako dahil pero nyo nasa ano pa lang kami, number 3 pa lang ata tayo. Tama ba o number 2? Number 3. Number 3. O 10 life lessons ang pinaprepare ko sa ngayon. Alam nyo, marami na kaming pinagdaanan nito ni Tita Debs. Hindi ako maihahalin tulad ko ang pagkakaibigan namin ni Tita Debbie gaya ng kanyang negosyo sa pag-aalakas. Nakagaya ng ginto para lumabas ang kinang. Marami ng apoy na pinagdaanan, no? Mga pagsasama, no? Test of fire. Test of fire. Ako hindi ko makalimutan yung ito talaga Tita Debs. Alam ko ayaw mo tong pasabi pero hindi ko makakalimutan kay Tita Debbie na pagmamahal niya sa akin. Nung ako po'y na-aksidente dati, narinig ko kahit na half awake lang ako noon na sinabi mo sa doktor na buhayin nyo lang yung batang yan. Sabi niya, alagad ng Panginoon yan. Gagawa namin ng paraan kung ano mga gastusin yan. Hindi ko makakalimutan yung Tita Debs. And thank you very much, Tita Debbie, for your love for me. Hindi ko makalimutan nyo kasi Kaya siya... ako nag-shades na Oo. Kasi yan ang pag-uusapan natin, no? Yung mga dagok sa buhay. No? I'm sure, Tita Debs, no, bago tayo magpatuloy doon sa ating remaining 8 life lessons na nagtutugma-tugma, marami ka bang pinagdaan ng mga pagsubok sa buhay na masasabi mo talagang tinest yung katatagan ng iyong pagkatao? Tita Debs. Bongga. Buffet. May appetizer na. May appetizer. Sige nga, Tita, kwentuhan The mo main kami. menu. And then, pinasundan pa ng dessert. Sige nga, Tita. Siyempre, when you journey through life, parang isang recipe yan You know, sa Ilocano, hindi kompleto ang pinakbet pag walang ampalaya. So, merong matamis, merong mapait. It's a blend of practically all the spices of life. So, sabi ko dito, forgive and let go. Yung isang life lesson na yan. Because from the time you were born to the time you grow up, you go to school, elementary, high school, college, masteral, kasi kahit papano nag-masteral din ako, natapos din ako. So in all those phases of life, meron talaga siyang ups and downs. Meron siyang swings talaga. From sorrowful to joyful. Parang rosaryo, no? Parang rosaryo talaga siya. So, north, east, swings. Up, down, left, rightward. So, in the different aspects of life, number one na talagang pinaka-recent to me is when I was confined in 2020. Yes. It's a critical I remember illness. that. And I was hospitalized for about 11 to 13 days. I was unconscious for at least Ano bang nangyari 2 doon, days. Tita? It's viral. And hindi So nasa siya- bahay ka, 'di ba parang Yeah. hindi mo nakilala si Tito Wimbo, 'di ba? Parang Yes. ganoon. I was already unconscious. Parang wala nang brain works. Okay. It's a total relapse. Wala nang brain works. Okay. Okay, and ang masaklap, that was in the middle of the pandemic. Pandemic. Dinala Oo. ako, kapitbahay namin ang Lourdes Hospital. I was not admitted at Lourdes. And then, pero unconscious na ako nananarinig ko na lang ito kasi aftermath na to When I already recovered of consciousness, that's the time I came to know na hindi ako inadmit sa Lourdes. Dinala ako sa UERM. And it's really Doon din ako dinala, di ba, Tita? Nalala mo, doon mo ako pinupuntahan. Doon ko kinausap yung doktor doktor mo. na pinagagawa mo mga imposible. Yes, so doon ka dinala, Tita. Yes, oo. I was already brought to my room and may pumasok na parang 3 or 4 na doctors. Ang tanong sa akin, where are you? Ang sagot ko lang, I'm in a room. Hindi pa nga ako conscious na naka-hospital robe na pala ako. And I came from the ICU already for Opo. about so marami nang naging laboratory exams at alam mo yung nararamdaman mong parang binoksing ka ni Pacquiao ng ilang rounds. At for every round, talaga makagalaw. Kasi nakaswero ako to strengthen probably all the different nerves and tissues. So, nung medyo conscious na ako at kinakausap, kasi na-transfer na ako sa private room, that's when I came to realize, sabi ko, sandali, hospital to. Alam mo naman ako, tumakbo yung numero at calculator made in... Oo, baka mahal na ito.
biglang gumaling ka, no? Totoo Biglang yun. pipilitin mo yung sarili mong gumaling at mag-check out ka na eh. Totoo, oo, totoo. Parang ganon. So anyway, to cut it short, on that day na talagang siguro 11th day na yon dahil nga tumatakbo na yung mga multiplication numbers sa isip ko. I don't know if you call it pagkukunwari. Pero I tried to get up to my nerves and told the doctor, sabi ko, Doc, kaya ko na. Pero actually, physically and biologically, wala pa. hindi ko talaga Hindi kaya. mo kaya. Kaya Pero lang na, talagang dahil nga by the gumana na. by the grace of the Lord. Alam mo yung lumbar tap, if I may narrate it in simple narration lang. Yung lumbar tap kasi na yon, tuturukan ka ng parang injection sa hayop na kukuha ng liquid dun sa lower vertebrate, sa bone. Sa bone. So, every time na ginawa yon, nung conscious na ako on the second, dun na pumasok yung sabi ko kanina, vertical, present your case and issue to the Lord. Kumakanta talaga ako ng Come Holy Spirit, I need you. At nung natapos na, sabi ng doktor, wow, behave. Eh yung palang ganong examination, mahirap pala talaga. Minsan daw, nire-release yung injection kasi in pain yung pasyente. Yung pasyente. Pero ikaw, na-endure ko. Wow. Pero you felt grace. the pain. I felt it. I felt yung pagtusok talaga. Wow. But the grace of the Lord sustained me. So we go back to the first lesson, which is connect. Yes. Not to a human being, but to a higher being. Yan, Supreme being. Tita, ano napansin mo, no, before you continue, tayo kasi pa nagkakaproblema, ang tendency natin is to look for sympathy sa kapwa-tao natin. Yes. Na in a way, tama naman, in a way, healthy. Kaya lang, pag tinignan mo, kung tama yung mga taong masasabihan mo, Correct. yung malalapitan mo. Pero na-realize ko, talagang people will fail will fail us. Human beings will leave us, no? Even friends and even families. Pagka hindi nila nila naiintindihan, ilalaglag ka nila because isipin nila, kasalanan mo naman yan. Kaya ka nandyan, o kaya ikaw ay... Pero of course, nandun na ako, naranasan ko kasi yan, tita. Alam nyo naman yung mga pinagdaanan ko. Kaya ni Tita Elsa, alam nyo yan. Na meron din akong pagkukulang. Kaya lang, dahil alam mong, Lord, mabuting tao naman ako eh. Nagkamali lang ako sa ilang mga decisions, naging short-sighted ako. Ako rin naranasan ko talaga, tita, yung umasa ka sa mga tao. Tapos bandang uli, hindi ka na natulungan, nilaglag ka pa. Yes. Di ba? Hindi ka na natulungan, pinagkwentuhan ka pa. Yes. Tapos, hindi mo tuloy malaman, pagka kinamusta ka, kung kinakamusta ka ba nila, na ikaw'y nakabangon, or masabi nilang, see? Hindi na siya nakabangon, di ba? Pero napansin ko, hinahayaan ito ni Lord. Amen. Para ma-realize natin, hindi eh. Ako pa rin. Amen. Ako lang ang makakapag-ayos niyan. Yes. Kasi di ba, tita, pa nagdasal tayo, we tend to control everything, even God. Sabihin natin, Lord, may problema ako, ito po ang naiisip kong solusyon. Hindi mo lang tinanong, ako, hindi ba ako tatanungin kung ano ba ang solusyon? Ako ang Diyos. Ako ang nakakakita ng kinabukasan. Nung mga, of course, tendency talaga pag may problema ka, tita, you tend to control because you want to have a solution in a snap. Masolusyonan. Pero, ang gusto pala ni Lord, you trust the process. Na hindi. Ganito yan, isangguni mo sa akin, and then isurrender mo. Yeah. Kasi yung iba naman, kunyari nagsusurrender, pero sa totoo lang, deep inside, kinokontrol nila. Hindi naman natin maloloko si Lord. Pero ang nakita ko talaga, ang galing talaga ni Lord, tita. Nung ako nagkakaproblema, tita, at mga kasani side up, punta ako ng punta sa Quiapo Church, Baclaran, kay Mama Mary, sa St. Jude, at saka dito sa Padre Pio sa Libis. Alam niyo po, nung nagdadasal ako, wala pang kasiguraduhan yung pinagdadasal ko talaga. At aminin ko, may duda pa rin ako eh. Na nag-aalala ko talaga dahil nga may deadline, may kailangan ayusin. Pero alam nyo, nung I started to, tita, to pray yung prayer of surrender. Na sinasabi ko na Lord, ito po ang problema ko, itong naisip kong gawin, pero kayo na po ang bahala. Ihatid niyo ako sa mga tamang tao at tamang proseso at pamamaraan para Alam niyo po, that where miracles and magic happened. Anong nangyari nun? Una, yung sinasabi ni Padre Pio na the unique joy of my heart. Ano yung naramdaman ko nun, tita, na nag-surrender ako?
Ganun pala yun, pag nag-surrender ka na talaga kay Lord, nakakaramdam ka ng kapayapaan na hindi mo maipaliwanag kahit hindi pa nasusolusyonan yung problema mo, kahit hindi mo pa alam kung ano talaga ang mangyayari, kahit parang wala pang malinaw na mangyayari mamaya at bukas, pero may kaligayahan at may kapayapaan sa puso na hindi mo maipaliwanag, na parang nagsasabi sa'yo, basta't relax, let me do my wonders in your life. Doon ko, tita, nakita. And then, slowly nagulat ako, grabe na solusyonan na. At hindi doon sa pamamaraan na gusto ko, kundi sa mas maganda pang pamamaraan. In His ways. In His way. No, tita, no? Salita naman niya yun eh. My thoughts are not your thoughts. Yes. My ways are not your ways. At yung peace na yon, it is not peace which is the absence of troubles. Yes. It's not the absence of challenges and Yes. difficulties, but it is the presence of the Holy Spirit in you. Yeah. The Holy Spirit will strengthen you, Yeah. will comfort you, Yes. will give you the freedom and the clarity of mind Wow. to really step up. Yes. Para Amen. alam mo kung paano mo manehoin ang manubela ng buhay mo. Tama. It is peace that transcends all understanding. Kaya makikita mo, nag-smile, sasabihin siguro ng tao, parang walang problema ito. Why? Because you handle it by the grace. Pero hindi na alam, durog of the na Lord. durog ka na to. Durog na puro problema. At totoo yun, like ako, dahil nasanay Tita Debs, makasanay sa edad yung mga tao na, si Michelangelo, komedyante yan. Si Michelangelo, inspirational speaker yan. Di po ba? Tapos di sila makapaniwala, ang dami rin pala niyang problema. Yes. Okay, yung mga tao nakita sa akin sa Quiapo, nataka sila, araw-araw ko to nakikita dito, nakataas ang kamay. Talaga, saka yung pa, napansin ko, tita, no, pag tayo ay may mga pagsubok o problema o matitinding suliranin sa buhay, in a way, hinahayaan ni Lord na hiyain tayo. Hinahayaan ni Lord na alisin yung yabang natin sa katawan. Kasi nga, dahil tayo magaling, matalino, mahusay, tingin na natin almighty na tayo. Yes. Pero sabi ni Lord, hindi. Ibabalik kita sa tama mong lugar. And that points to what I am going to share about those challenges. Yes. That's since you all have already, it's a journey. There's a training and formation of character. Yes. And one is humility. And humility is not something that you just say it. Humility is based on experiences. Yes. Na dati, kagaya ko, syempre, growing up, sabi ko nga, I don't need to mention, but at least merong mga ribbon, may mga academic awards. Wow. So it got into my head, parang meron kang superiority complex. Minsan Oo. pagkakamalang kang parang very overconfident ka in the way you Oo. express yourself. Hindi nila naiintindihan na meron kang training talaga. You have a way of expressing yourself. There is this confidence, sometimes nga oozing with confidence. Kasi yun ang training ko. Nakakala ka, nagyayabang ka Meron lang. kang manner of expression na parang personality mo may context. Historical mo, may phase 1, Na hindi may mo naman phase 2. maipaliwanag bago ka makasalamuha. Bago mo tumbukin. Minsan hindi nila na yun naiintindihan. Kaya But nahuhusgahan. nahuhusgahan ka tuloy na parang nag-i-emotion ka, nagdadrama-drama ka. In psychology, you really have to respect different personalities. Yes. But anyway, ang point ko is, in the process, you are trained the strength of faith, the strength of character, so that even in the midst of challenges, tindig ka, tayo Tama. ka. Talagang napakahirap. You will really be struck by your emotion. Hahagulgul ka talaga, kaya nga sinuot ko na tong shades ko eh. Kasi pag nagre-reminisce ka, talagang pag maalala mo yung mga incidents na yon in the aspect of health, relationship, Yes. para ang hirap humagilap ng taong kausap in your down moments. Yes. And that points to the next lesson, cry with someone. It's more healing than crying alone. Establish a close relationship with the Lord. 24/7 ang Diyos eh. Pero ang tao, talagang ang hirap, idadrop nga yung call eh. Pag alam nilang talagang you are on a downward position. But
you really seek the Lord. Yes. You ask for His wisdom, for clarity. Ano yung gagawin mo? Yes. So, meron siya talagang equipping. Yes. Okay? And then, no matter how you feel, sabi ko dito, get up, Yes. dress up, and show up. Show up. Yes. Eto nga, ang gising ko, Yes. ang aga-aga, nawala-wala pa ako eh. Nandun ako sa ibang Kaya tita, gate sorry ko yata kanina, kaya hindi yun rin eh. kita Sabi ko, nasagot. sandali. Nasa ere na ako nung tumatawag ka. So, nandun yung spark of energy because alam Yeah. mo na itong, kagaya nitong ginagawa natin ngayon, we really have to share. Parang naging ministry mo na. So, eto yung isa sa mga misyon ng buhay na isa sa palang purpose ng mga challenges na ito dahil Yes. meron kang sasabihin, Yes. meron kang ikukwento. Parang Beautiful. pampelikula, pang Netflix. Yeah. Pwedeng isubmit mo tong script writer kay Ricky Lee para Yes. isa pelikula siya Correct. because it will encourage. Correct. And that points to another biblical verse. Yes. As iron sharpens iron, so is man sharpens another. We need encouragement. Yes. Ikaw, lagi kang ina-acknowledge mo ako. Hindi mo ba alam, ikaw bilang anak ko, talagang marami kang mga sinabi na talagang kapupulutan mo ng aral. Thank you, Especially tita. in moments of when you're down. You are also giving me wisdom as a mother. How is it? Yun na nga lang tanong mo sa akin kagabi doon sa kunento kong naghahalakhakan tayo ang relationship issues. Parang biglang oo nga yung tanong niya parang seems like strategy ng Diyos yun Yes. Yung parang hindi niya kaagad sinasagot di ba? Tama. Parang ang magiging sagot ng Diyos ay isang katanungan. Yes. Ganon. So you do not have to really say it in a declarative manner. Yes. Let the person and respect her opinion. And Yes. isa yon sa mga dapat nating establish. Yes. We learn to listen. Yeah. Yung hindi yung sisibakin mo yung tao doon sa kwento niya. In psychology, you have to have a human heart and human ears to listen. Mindfulness. Yes. Hindi yung sasabihin mo, personalidad ko yun Iba siya, iba ako. No. How can you bring Yes. people to the Lord? Pag i-assert mo, mismong yung personalidad mo. The Totoo. Lord is not like that. Totoo po. The Lord is compassionate. Sasabihin niya to the blind Bartimaeus, what do you like me to do for you? For you. I don't know if that's the particular in the Yes, gospel, but yes. God is like that. Intentional. The very people... Saka, totoo yung tita Like ako, may mga kaibigan din ako. Like, yan yung pinagkikwentuhan namin ng isang kaibigan ko na the way we deal with our friends, hindi pwedeng pare-pareho. Kasi may mga kausap tayo at mga kaibigan tayo na sabihin na natin na minsan tatanga-tanga. Alam mo, di ba? Parang kahit anong paliwanag mo sa kanya, ito lang yung arok ng isip niya Yes. So in a way, kailangan tagpuin natin siya doon sa parte na magkakaunawaan. Yes. Kasi minsan ang tendency rin sa atin as a human person, tita, we tend to dictate the way we see things sa ibang tao. Kaya like halimbawa, yung iba pinagagalitan natin na ganito, may nagawa silang mali. Hindi, wala ka sa sapatos ko Yes. Wala ka sa sinelas ko wala ka sa tungtungan ko. Yan yung empathy. Yes, Yan yung compassion and yes. sympathy. So before you judge me, you have to understand na maaaring hindi mo naiintindihan to kasi hindi mo dinanas. Yes. At sabihin mo pa na may pagkukulang. Yes. Kaya please. yung mga experiences na ganyan, it draws within you a character at a sense of sympathy. Kaya pag mayroong nagkukwento sa akin ng mga challenges sa buhay niya, I really listen. And this is now the time for me to share my testimony to that person. So, you don't have to win another lesson. You don't have to win every argument. Yes. Agree to disagree. Yes. Beautiful. Di ba? Tama. Parang hindi lahat ng nandyan sa isip mo, isasaksak mo doon sa isip ng tao na yon. You listen, you consider, and then you try to ask questions. Hindi yung huhusgahan mo, parang meron ka ng desisyon, pagkakamali in the past, inuungkat-ungkat mo pa, parang hindi mo siya nakakalimutan, nagiging historical tuloy yung issue, hindi na siya present, nagiging hysterical na siya. So, From historical to hysterical. We are formed by the Lord a position of a heart that listens. Parang when they talk to you, they see God in you. Parang nagre-resonate sa puso mo yung issues nila. Yun pala yung isang purpose ng pagsubok. Parang training ka in the war of life.
para pag merong sundalong kakasa, alam mo kung paano mo siya turuan, ikakasa niya yung baril niya ng buhay. Tama. Parang ganon. So, here is your equipping, i-equip mo rin yung ibang tao. Yan yung ginagawa mo. Sila Brother Bo Sanchez, mga pastors, mga preachers, motivational speakers. Ano talaga yung purpose nila? To influence, to empower people, Yes. to rise and recognize that there is a sovereign God who is in control. Yes. Kasi ang incidents ng buhay, hindi mo naman kontrolado eh. Tama. Even yung isip ng tao, pag sinisharean mo ng Tama. pagsubok, hindi mo rin alam kung ano yung magiging response niya. Tama. So another lesson there is, life happens Tama. as it is. Mm. But how you respond to what happens matters. Tama. So, again, you connect with the Lord at lagi mo talaga siyang sasabihin, Lord, how am I gonna respond in this situation? So, in the case of yung sasakit ko, parang talagang nagpanggap ako, revved up, but by the grace of God, talagang sinikap ko na I will really rise up at talagang Yes. pinadala na ako sa bahay. Yeah. Okay. So, there's this management of emotion. You really come to think that hindi ka talaga nag-iisa. You will really feel the presence of the Lord in your life. Yeah. Diba? Yung Bible verse na, do not fear, I am with you. Do not Yes. be discouraged, I am your God. Yes. I will strengthen you and help you. Yes. I will uphold you with my righteous right hand. Yes. That was the beginning of itong more intensive discipline ko of upon waking up in the morning, the hygiene elements na, hindi pa nga minsan ako nagbe-breakfast, coffee lang, and then gym na, parang, to arouse the serotonin, the happy hormones in you, para yung kilos mo talagang magaan na. So, that's the discipline, the routine that I observe every day. And then, pag kumain ako, syempre, pipiliin mo kung ano yung tamang pagkain, hydrate yourself, hindi rin ako nagpupuyat. I read the Word of God, the Gospel every day. Yes. Binabasa ko yon. So, hindi lang siya physical activity. It's more also of a blend of spiritual. You feed your mind with the word of the Lord for you to gain wisdom. Para alam mo kung paano ka ulit kumilos for the day. Sabi ko nga, minsan yung iba, which is another life lesson, is stay away from worries. May mga taong kumakain ng breakfast, ang iniisip, lunch or dinner. Wala ng present moment. Tama. Diba? So, that's when worry comes in. So, enjoy the moment. Yes. Yan ang isa sa mga life Sabi nga lesson. ni Fatima Soriana at ni Father Jerry Orbos, the more you worry, the more you hurry to the cemetery. So, pagdasal natin na mag-less ang ating mga worry. Kaya totoo, no? Nawawala yung sacred moment, the sacrament of sacred moment, na nagbe-breakfast ka, pinag-uusapan natin, ano pang uulamin natin ng lunch or dinner at pupublimahin pa natin yon. Ano? Tama. So you affect other people's lives. Alam mo, itong pagka-senior ko na, nag-apply ako yung sa SSS. Oo. And then, sabi ng SSS din, yung friend ko, sabi niya, punta ka rin dun sa PhilHealth. So, pumunta ako sa Pasong Tamo. So, ito yung effect. Yung effect ng discipline. Pagtuntong namin sa entrance, sabi nung guard, wala daw maparkingan doon. So, sabi ko kaya sa driver, sabi ko, sige, diyan ka lang. Siya nagmamadali na ako. Bumulusok nga ako sa entrance ng PhilHealth. PhilHealth. Yung pala, may pila dito. Hindi ko nakita kasi nagmamadali ako. Sabi ng guard, ma'am, may pila po doon. Sabi ko sa kanya, senior ako eh. Para makita mo talaga yung mukha ng guard, gulat. Ay! Sabi niya, ay, sorry ma'am, hindi ko naman kasi nagmumukhang senior. Wow! So that's the fruit. I don't know if he is making bola with me, but at least Pero hindi, talagang maigpit yung mga yun pagdating sa ramdam pila. ko talaga din sa sarili ko na yung, alam mo yung energy. Yes. So that's the fruit of discipline. Yes. So 60 is just a number. Yes. Di ba? The element there, which is very important, is yung get up mo. Yun nga yung kanina. Get up, dress Yes. up, and Show up. show up. Hindi mo talaga sasabihin, senior na ako. No, that cannot be an excuse. Yes. Ang excuse talaga is biological. Yung meron ka na talagang nararamdaman dahil sa kapabayaan mo, sa Tama. sarili mo. Tama. So, sa akin, ang isang palatandaan is numbers are simply numbers. Number. Life is not really short.
Yes. Hindi mo dapat tututukan yon. Tututukan mo in terms of preventive. Preventive, How do you yes. lengthen your life? How do you make your life meaningful? Mga Yes. ganun dapat yung nasa isip. Hindi yung sasabihin mo lang, life is short and then it ends there. Hindi, kasi 68 na siya. Nabigyan na siya ng bonus na 8 years. No, it should not be looked at that way. You look at life in terms of it as a journey. Papasadahan mo talaga yan. Sakit man yan, financial man yan, Yes. relationship issue man yan. You know, you cross the Red Sea. Tama. You will have a Moses in your life. Tama. Alam mo yung kapatid ko, yung eldest brother ko, si Manong Bu, servant of the Lord din Yes, yan. Tito Bo. And ang ganda pala nung meron kang kapatid na ganon, na every time na nabibigyan siya ng assignment sa gospel sharing, syempre alam niya, nagbabasa din ako. You know, isa yan sa lesson ng buhay, yung social interaction. Ngayon, anong makikita mo? Puro cellphone. Nagse-cellphone na, punta ka sa restaurant, hindi na nag-uusap. Tama. Nagdudut-dut na doon sa Tama. gadgets nila. Wala nang heart connect Tama. because of this gadget. So kaming dalawang magkapatid, even early, yan, nanggigising din yan ng manok na tumipilaw, kay eldest brother ko yan eh. So parang natutuwa ako na every now and then, sasabihin niya, Deb, pakishare mo nga yung insights mo on this. So nakakatuwa na ang pinag-uusapan ninyo, hindi about, life down moments only. You will already gain wisdom in your sharing on the word Yes. of God. Yun ang kaigihan if your life includes at the center is the Lord. One big secret of life. Yan na yung going back to the cross. Vertical connectedness with the Lord and horizontal connectedness with human beings. Minsan hindi human, beings lang. Minsan talaga hindi human Tama. yung mga ibang kausap mo. So Tama. pag nakatagpo ka ng taong hindi human, hindi compassionate, hindi ka naiintindihan, pumunta ka sa higher being, Yes. the supreme being. So it all boils down to relationship. Tama. Meron talaga akong personalidad na minsan parang hindi ka tanggap-tanggap. Hindi nila natatanggap. But the Lord has a way of transforming you. Mga pananaw mo, hindi ka dapat talaga nagne-negative. Sabihin, ay, toxic yan, negative yan. No, life does not operate that way. Na parang sisibakin mo yung pananalita ng tao about his sharing. No, you also have to listen. And then from there, that will become a venue for you to bring Jesus Yes. into his life. Yes. Kasi minsan yung mga tao, even if sabihin mo, malaman ang bulsa niyan, high-powered yan, everyone needs the Lord. So isang mission yun sa ating buhay, to bring Jesus to someone, day by day. Beautiful. Beautiful. Alam nyo, sa pagkikwentuhan natin, tita, ito, nagbabasa ako, ang daming mga comments ng mga tao na nabibless sila sa pinag-uusapan natin. No? Especially with regards to understanding that our days are numbered. No, we're not always here on earth. So the challenge to have an effect, not just, sabi nga malalaman mo pag ang buhay mo ay nagkaroon ng kahulugan, pag nagkaroon ng kahulugan ang buhay ng iba dahil sa iyo. Amen. No, yun po ang yun ang isang katotohanan na dapat wag nating kakalimutan. You are an influencer. You give an impact. Yes. You will put people having the appetite for God. Yes. Because of the way you treat them. Yes. May nakikita sila sa iyo, may ikinamamangha Yes. sila sa iyo. Yes. Na bagamat meron kang dalahin, hindi yan nakikita sa mukha mo. Dress up and get up, show up nga eh. Yes. How can you manage that? By the grace of the Lord. Beautiful. Pang ilan na ba tayo? Pang ano na ata, pampito na ba yan? Parang pampito, sa bilang ko pampito na. ano na ba? Hindi O forward pa. ba? Hindi Tita, pa. please, Ano pa yung continue. meron ka pa bang gustong itanong? Ako tita, honestly na-cover na nga natin lahat, pero baka may mga paalala ka pang gustong ibigay sa ating dalang. Ang interview ko sa iyo ay hanggang 5:45. Ganun So meron ba? pa tayo natitira mga ilang minuto. So Okay. please take it away, Tita Deb. Never stop learning. Ako kasi pag Mm. meron akong napapakinggan, I'm curious about that. Yeah. Any issue of life, sabi nga the most important
sex organ is the brain. Tama. Maraming Correct. Marami kang makikita mga smarteng babae, magagaling. Talagang you really learn from them. But life is an element of external and internal. Yung values mo. Yes. Yung paano mo sagupain ang mga iba-ibang elemento ng buhay. It's the brain that works. But of course, again, you will really put God in the picture. And pag brain lang yung pinapaandar mo, papasok tayo dito sa number 10 ko. Kasi ako Yes. sa number 10 eh. Number 10. All that truly matters in the end is that you truly loved. Nagmamahal ka. Tama. Hindi Beautiful. hindi ka nagko-complain. Ano man yung mga ganap sa buhay mo, sinaktan ka, dinisappoint ka, sama-samang sangkap na yan, kalimutan mo na yon. Alam mo, pag sumakay ka sa airplane, ang unang ginagawa talaga is, di ba, yung luggage mo, ilalagay mo sa cabin. Tapos Yes. yung bag mo, gusto nga nila, hindi mo katabi yung bag mo Sa eh. ilalim. Talagang nandyan sa Sa paanan harap. mo eh. Parang ganon, trabaho na yan ng stewardess eh. So, what does that mean? It's illustrative of letting go. Unpacked. Unpack. Unload. Ano sinasabi? Unbox. Ilalabas mo lahat yon. Ibibigay mo lahat yon sa Panginoon. Tama. Lahat ng mga baggages na yan. Okay? So, when you do that, nawawala na yung baggage sa katawan mo, makakakilos ka na ng maayos. Maayos na yung pag-iisip mo. Nakakapagbahagi ka na in full freedom. Yes. Maaliwalas yung isip mo na bagamat merong mga ganap, pero there is wisdom in sharing Yes. what you have gone through. Yes. Maisa-share mo sa ngayon yun sa ibang tao. So you already become an influencer. Beautiful. You love the way Jesus loved. Sabi ng anak ko when I was 60, pwede ba mag-testimony tayo, parang ganon, para sa ating, sabi niya, ma, ang dami kong kaibigan, sabi niya sa akin. Pero, at the down moments of my life, ikaw talaga yung gusto kong kausapin. Beautiful. Ikaw talaga, as a mother, sabi niya, gusto ko ikaw yung napapakinggan ko. Why? Because saan nagmumula yung radical love na yun? Of course, I do not tolerate wrongdoing. There is, correction, trying to course. analyze what went wrong, mga ganyan. Wisdom pa rin naman kasi ito eh. What should have been done, what should not have been done, what was said, what should not have been said. So you try now to analyze what went wrong. Journey nga kasi yan eh. Opo. So you pick the lessons. Kaya nga maganda itong natin na marirealize na natin na merong leksyon sa bawat ganap ng buhay. So sabi ng anak ko, radical love ang mama ko. Saan nagmumula yung radical love na yan? Di ba si Jesus? So, in this day and age of vloggers, influencers, social media, internet, ang daming, anong tawag yan, portals, nagsimula yan kay Jesus eh. Siya talaga yung greatest influencer of life. Maganda nga yung madalas sinasabi ko, the very people that Jesus went out of His way for are the same people we tend to stay out. Parang ganon. Parang hindi ko na makuha yung essence nun. Parang mga taong iniiwasan minsan natin, yun yung mga taong mini-minister. Like the woman and the well. Si Jesus, ganon. Sometimes when we see that the record of that person is not really so good, parang isip natin, ay wag. Iisipin natin, we go out of our way to avoid. To avoid. To avoid. Yes. But it is a lesson that it is these people that Jesus go out of His way for. To reach. To reach out. To reach. Like the Samaritan woman. So, ito na yung pinaka-essence ng lahat ng ating mga pagsubok na na-develop na yung compassion natin, listening ears natin, mindfulness natin sa ganap ng buhay ng mga iba-ibang tao. So, pagkakataon na natin ito na
for them to develop an appetite for Jesus. Kasi yun lang naman talaga yung secret eh. Yes. I've read a lot of books. I was trained to read. Makikita mo talaga yung father ko, bata pa ako. Alam mo yung wrapper ng asukal na newspaper? Talagang binabasa yun ng father ko, yung papang ko. Yeah. Reader siya, voracious reader siya. He never stops learning. Ganon tayo. Kailangan Yes. hindi sarado yung isip natin. Na hindi natin alam lahat. Hindi natin talaga alam lahat. We need Tama. other people. We are created as social beings, not only beings. We need to interact. Yan yung sa mga feast, sa mga social gatherings. Isa yan sa mga secret ng buhay eh. So, how can we be able to extend our love for other people if we do not go face to face? If we do not listen, if we do not go with them? So, I think the greatest influencer, as I said a while ago, is Jesus. His way, His ways, His thoughts, the way He loves. Di ba? So, yun yung pinaka-model natin. Beautiful. Napakaganda. Alam mo, tita, namamangha ako dito na ang bilis ng oras hindi ko namalayan at di natin namalayan na natapos na yung oras na nakalaan para sa interview ko sa inyo. But I'm truly amazed na hindi ako nagkamali na kayo inimbita ko dito because Thank you. ang daming nabibless. No? Ito kanina pa ako basa ng messages ng mga nanonood sa atin na nagpapasalamat na they needed this this kind of conversation. They needed this inspiration. Ano? Siguro, Tita Debs, bago kita pakawalan at bago ko mag-thank you sa iyo at bago natin tapusin ang interview na ito, bibigyan kita ng pagkakataon to talk to our viewers, to our listeners, your parting words na gusto mong iwan sa kanila bukod pa dito sa mga 10 life lessons na ibinahagi mo. What would you like to share to our Kasani Side Up as your parting words for this interview? Please, Tita Debbie. This is a moment where life offers a lot of options. Option whom to listen to, what to listen about. Kailangan talaga yung choice mo maayos. Parang menu in a buffet. Ang dami pero meron ka lang talagang pipiliin. Ganon dapat lumakad ang buhay. Pipiliin mo sino yung kausap mo, sino yung influencer mo, sino yung kabarkada mo, sino yung mentor mo. Dapat ganun ang magiging option. Hindi mo talaga sasabihin, option ko yun eh. It does not operate that way. You really have to gain, yung lagi kong sinasabi, that there must be wisdom and faith in the journey of life. Do not give up kahit anong ganap ng buhay. Everything is lost, pero isa lang ang hindi dapat mawala sa iyo. Hope in the Lord. Beautiful. Thank you very much, Mrs. Debbie Valen. Tita Debs, maraming salamat. Sa susunod, i-interviewin kita ulit, ha? At siguro para mas masaya susunod, sama na Tita Elsa. Huwag mo akong binibigla. Bigyan mo ako ng time. Sinorpresa actually. Ito, Oo. Girl Scout lang talaga ako. Kaya Surprise, umuo ako sa'yo eh. Girl Walang Scout- time to prepare Girl eh. Scout pa ito, ha? Ayan. Salamat, Tita Debbie. Mga kaibigan ang napakinggan natin at napanood natin ay si Mrs. Debbie Valen. Maraming salamat, Tita Debs. See you soon, Tita Debs. Salamat ulit. Thank you very much. O, nakita nyo po, na-bless po ba kayo, mga Kasani Side Up? Grabe, ang bilis ng oras natin pagka makabuluhan ang pinag-uusapan. Salamat, Mrs. Debbie Valen, para po sa mga pagpapayo sa 10 life lessons na ibinigay nyo po sa amin. Ha? If you are blessed, you are excited to experience God's blessings. No? Tita Debs, thank you ulit. Ha? Maraming salamat po sa pagpapala ng iyong buhay, Mrs. Debbie Valen. At muli, thank you very much, Tita Debbie, sa lahat ng mga pagpapala at saka sa pagkakaibigan na ating pinagsasamahan. No? Kasamang iba nating mga kaibigan, gaya ni Tita Elsa. Salamat po sa blessing ng inyong buhay. No? Ingat po, Tita Debs, at sa inyo pong lahat ng mga nakatuto kay Michelangelo, sana po ay na-bless po kayo ng ating pong panayam kasama si Mrs. Debbie Valen. At magbabalik po ang Sunny Side Up. Sunny Side Up sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630.